Mahigit isang dekada na ang nakalipas nang nagsimula si Mike Ngo sa pagmamanage ng isang eat-all-you-can buffet business. Alamin natin ang kanyang business story dito lang sa Negosyo Tayo. Matindi ang kompetisyon pagdating sa restaurant o food and beverage business. Sari-saring pakulo at ideas ang naiisip ng mga negosyante. Kaya naman isang eat-all-you-can business ang aming binisita para alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Sir Mike, we want to know yung storya. How did you conceptualize of all the businesses that you see out there in the market? Bakit pagkain ang pinili natin? Yung pinaka-owner kasi parang kumakain siya sa yung isang buffet. Then napaisip siya, parang kaya kong gawin tong concept na to. Kumbaga ang pinaka-goal talaga namin dito is ma-value ng customer namin yung binayad nila na hindi sila malulugi. Kasi sa isang business, maraming mga challenges yan along the way. What can you consider na naging challenge ninyo when building this business? Yung pinaka-owner, walang background sa buffets. Ibang-iba yung parang concept ng buffet sa fine dining or mga a la carte na ano. Isa na dun yung pagluluto ng dapat mabilis. Siyempre ayaw natin magantay yung mga guests natin. Kasi ang mahalaga sa amin yung freshness ng food. So hindi kami yung magluluto ng madami, tas i-set aside. Then pagka ubos na yung isang food, papasok sa loob, then nire-refill. Kami kasi every pasok ng dish, every pasok ng lalagyan ng food, we make sure na freshly cooked yung ilalabas namin. So paglabas yan, umuusok pa yan. Kakaluto lang talaga. May mga learnings ka ba that you have learned that you would like to share or impart to all our aspiring entrepreneurs? Huwag kayong magsasettle. Kung sa tingin nyo nasa best version na kayo ng self nyo, hindi yun totoo. Always find room for improvement. Small improvement daily, over time malaking result na siya. Huwag kang hihinto sa pagpupush ng sarili mo to find the better version of yourself and of course, find the better version of your business. Employees can make or break your business. Kaya importante na alam mo kung paano bibigyan ng halaga ang iyong mga empleyado. Till next time mga kanegosyo, another business story and business tips na naman ang ating pag-uusapan. Kaya naman tara, negosyo tayo!